God is good. All the time. Ay ba yung pinagpala ng Diyos? Sino mga pinagpalang anak ng Diyos? Friendship, pakitaas ang kamay. Hallelujah! Sino po mga first timer sa umagang ito? Meron po. Yung mga bago lamang po naka-attend. Yun, isa lang po ba? Andun, meron pa sa likod. No? Kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Hallelujah! Medyo pasensya na kayo sa boses ko. Pero tayo ay nire-revive ng Panginoon. Nung last time, nung ako'y nag-mensahe, sabi ko, sino kailangan ng revival? Ako lang ba nangangailangan? Sino nangangailangan ng revival? Amen. Lahat tayo kailangan ng revival. Kasi sa panahon ngayon, iba na ang panahon. Mga tao ngayon ay busy na. Hindi minsan sa sambahayan, kundi saan? Sa cellphone. Tama? Nag-agree ba kayo kay Pastor? Pati nga sa pagkain, di ba? Mahabang kumakain, tinitingnan ng cellphone, kung may message. Grabe na po. Kaya dapat nakahanda tayo, magpa-revive tayo sa Lord. Kasi yung uling panahon na ito, matindi. Dahil sabi nga ng Bible, magkakaroon ng ligligan. At lahat ng maliliglig, mawawala. Kaya maging handa kayo. Hindi biro-biro yan. Nakasulat sa Biblia. Tingnan natin ang Haggai chapter 2, verse 6 to 9. Na-share din ni Brother Leo nakaraan. For thus said the Lord of hosts, sinasabi ng Panginoon ng mga hukbo, ang Panginoon ng mga hukbo, ang ating Panginoong Isus, okay? He is the God of the armies. Yet once, no, minsan pa, it is a little while, I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land. Nakita niyo ngayon nangyayari, di ba? Kabila-kabila ang mga nangyayari sa mundo. Yung mga baha, matitindi. Climate change, tama? No? Kasi yan ang sabi ng Bible. Yayanigin niya ang langit at lupa, ang dagat at ang mga disyerto. O ngayon, hallelujah, no? Yung mga disyerto nagkakaroon na ng mga pananim. Hindi gawa ng tao yan, gawa ng Panginoon yan. Yes. Amen? Yayanigin ang langit. Kaya makita nyo yung may mga nangyayari sa langit, yung mga meteorite, magbabaksakan yan. Naku na meron nakakatakot na sinasabi. Na may isang meteorite na tatama sa mundo. Kaya kailangan nag-update kayo. Hindi na, yung panahon natin ngayon, iba na ang isip ng tao. Gusto nila sila na masunod. At nakita niyo po yung gera ngayon sa Middle East, Israel and Iran. At may mga kakampi lahat yan. Kaya kailangan nakahanda na tayo dahil yan na nga sinasabi ng Biblia na maging ang dagat. Kita niyo po yung nuclear ngayon, iba na digmaan, puro missile. Nagliliparan na lang po. Buti na lang na-intercept. Tandaan niyo, kung ano nangyayari sa Israel, sinabi na ng Panginoon niya na mangyayari sa kanila. Basahin niyo yung Matthew 24, Luke 21, Mark chapter 13, about the second coming ng Panginoon. Mangyayari lahat siya nakasulat. Una, sinabi ng Panginoon, makakarinig kayo ng digmaan at alingaw-ngaw ng digmaan. O nakita na natin, lahat ngayon ng mga maunlad na bansa ay gusto magdigmaan.
Huwag nawang mangyari sa Pilipinas na tayo madamay yan. No? Pero madadamay daw ang Pilipinas eh. Dahil tayo ay malapit sa China. Yung China po nasa Bible yan. Sila yung bansang tinatawag na dragon. Nakita niyo symbol nila, dragon. At yan ay papasok sa Israel din dahil nga sa digmaan. Kaya dapat nagbabasa na kayo. Sino nagbabasa ng Bible? Pakitaas ang kamay. O yung mga ayaw, paano masabing Kristiyano tayo? Alam niyo ba, sabi ng Bible, lahat ng tinawag ng Panginoon ay tuturuan sa salita ng Diyos. Pero bago doon, tignan muna natin ang sinasabi rito, no? Verse 7, "And I will shake all nation." Talagang manggugulo ang bansa. "And the desire of all nations shall come." Sino yung desire na sinasabi niya? Siya yun. Ang Panginoon darating. "And I will fill this house with glory." Pupunuin ko ang sambahayan ito ng aking kalawalatian. Ano sambahayan ang tinutukoy niya? Wala nang templo sa Israel na wasak na yon dahil sinabi ng Panginoon, mawawasak niya. Walang bato na maiwan sa kapwa. AD 70, binasak under General Titus. Kaya kailangan yung church history para maintindihan natin. Binasak ang templo sa Israel. AD 70. AD, after death, no, ng Panginoon. Kaya pinag-uusig yung mga Hudyo roon. Kaya nga sabi ng Panginoon, yung mga nasa loob ay umalis na. Kawawa ang nagdadalang tao sa araw na yun, sabi ng Panginoon. Kaya wala pong lahat sila pinagpapatay, bata, matanda, lalaki, babae, lahat sila. Pinag-usig. Dahil sinabi ng Panginoon. Kaya nga po, sabi rito, verse 8, "The silver is mine, the gold is mine, said the Lord of hosts." Verse 9, "The glory of this latter house." Ito po ang revival. The glory, yung kalalatian, no, ng huling templo ay mas dakila kaysa sa una. "At in this place I will give peace." Sa lugar na ito, magbibigay ang Diyos ng kapayapaan. Yung kapayapaan dyan, wholeness, lahat na, complete. Pati blessing, ay maranasan nyo. Kaya yung kahapon sa prayer namin, ay shinare ko yung sinabi ng Lord, intense. Ang word niya ay intense. Alam niyo ba yung intense? Gaya niya, "The glory of this latter house shall be greater than the former." Mas intense, ano ba sa Tagalog yan? Yung mas grabe. Ang kilos ng Diyos, mas matindi sa huling araw na ito. Amen! Kaya kung ikaw hindi ka nagbabasa, kapatid, ano yun? Ano i-reveal sa iyo ng Lord? Mananaig lang ang flesh natin lagi. Tama? Tama ba? Nakikinig ba kayo? Yung flesh natin ang laging nasusunod. At sabi nga, pagka tayo ay nakakilala sa Lord, tuturuan tayo ng Lord, hindi pwedeng hindi. It's either masasaktan ka dahil na nawawala ka sa Lord. Ayaw ng Lord na mawala ang isa man sa atin. Tama? Kaya kung ayaw mo mag-alab, magiging mangmang ka, sabi niya. Yung parables of the 10 virgins, yung 5 wise, nagbaon ng langis. Yung 5 pulis, sabi, mangmang, ayaw nilang magbaon ng langis. At dumating ang Panginoon. Wala pong, wala na pong langis yung mga mangmang. Kaya hindi sila nakapasok sa kaharian ng Diyos.
Kailangan natin yung Espiritu Santo sa buhay natin. Amen? Kasi nasa Kanya ang susi ng tagumpay sa buhay natin. Wala sa atin. Alam niyo, pag binasa niyo kay Pablo yung mga sulat niya, matindi. Lalo na yung, kaya nga, diyan yung maintindihan ang puso ni Pablo na bilang apostol ng mga hintil. Tayo po yung mga hintil. No? Kung paano siya nakaranas ng lahat ng pag-uusig, paghihirap. Ini-encourage niya si Timoteo na magpatuloy sa Panginoon. Kasi dumaan siya sa ganyang sitwasyon. At lahat na maglilingkod sa Diyos, dadaan sa ganyang mga sitwasyon. Sapagkat mayroong pagtuturo, may pagtutuwid. Kaya sabi niya, all scripture, lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos. Tama para sa pagtuturo, sa pagtutuwid, sa pag-aakay, sa matuwid na pamumuhay. Kaya tuturuan tayo ng Diyos, hindi pwedeng hindi. At kung matigas ulo natin, masasaktan tayo. Aalaw ng Lord yan. Para manatili ka sa Kanya. Praise God. John 10:9 nga, no? I am the door. Ito po sa mga bago. Sabi ng Lord, siya ang pintuan. If any man enter in, kung sino man ang papasok sa pintuan na yan, okay, kaya natin, may chest na yan, nandiyan yung pintuan sa likod. Kung papasok ka rito, you shall enter, you shall be saved. Kung makikipagrelasyon ka sa Panginoon, ikaw ay maliligtas. Sino alam na ligtas sila? Amen. Okay. Ang tanong, meron bang Kristiyano sa impyerno? Meron? Marami raw. Sabi nung mga nakikita ko sa YouTube Pinakikita sa kanila yung yung Kristiyano nasa impyerno sabi rito, ako ang pintuan na sino mang pumapasok sa akin ay maliligtas. Ibig sabihin, pumasok ka sa relasyon sa Panginoon. Tama? Pumasok ka sa pintuan Nagkaroon ka ngayon ng relasyon sa Panginoon. Tama? Tapos shall go in and out. Lalabas-pasok siya. At find pasture, makakasumpong ng pastulan. Kasi ang Panginoon ang ating pastol. Dadaling ka niya sa mabuting pastulan, yung blessing para sa iyo. Maglalabas-pasok ka raw, ibig sabihin, yung relasyon mo sa Panginoon dahil pintuan, ay makakasumbong ka ng mga pagpapala. Sino mga pinagpalang anak ng Diyos? Dapat maintindihan natin ito. Yung kaligtasan, napakahalaga niyan. Amen ba? Sabi ko sa iyo, bakit tayo kailangan alam natin ang sinasabi ng Bible? Sapagkat sa uling araw, sabi ng Lord, sa pagbabalik niya, maraming darating sa kanyang pangalan at magsasabi siya ang Kristo. At malilin lang ang marami. Kaya alam nyo na, kung ang pananampalataya ng iba, hindi ayon sa Biblia, nadaya, sabi ng Bible. Gagamitin ang pangalan ng Panginoon. At mas lalo sa huling panahon na ito, maglilitawan na po ang mga antikristo. Nakasulat sa Biblia. Kaya sabi rito, tingnan niyo po ang sinabi ng Lord sa John 6:45, as it is written in the prophets, yung mga nakasulat sa Old Testament, sabi niya, and they shall be taught of God. Sila'y tuturuan ng Diyos. Kaya nga yung Holy Spirit binigay sa atin para turuan tayo. Kaso nagpapaturo ka ba? Teachable ba tayo? Yun ang mapabigat pagka tayo ay mahirap umunawa.
Sabi, we shall be taught of God. Every man therefore that he had heard, that hath heard, and hath learned of the Father cometh unto me. Lumalapit daw sa Panginoon yung nakarinig, nakaunawa sa Ama. Lalapit ka saan? Kanino? Sa religion? Sa tradisyon? Sa edukasyon? Lalapit ka sa Panginoon. Sino gusto lumapit sa Lord? Kaya nga kailangan revival na. Mabuhay tayo spiritually. At sabi roon, tuloy natin, not that any man had seen the Father, save he which is of God, he had seen the Father. Hindi sa may nakakita sa Ama. Siya nagaling sa Ama. Tama? He had seen the Father. Nakita niya ang Ama. Sino galing sa Ama? Di ba ang Panginoong Hesus? Okay, verse 47. Verily, verily, totohanan, totohanan, I say unto you, he that believe on me had everlasting life. Sino mang sumasampalataya sa akin ay mayroong buhay na walang hanggan. Kaya nga na born again ka nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ligtas ka Pero dapat, sabi niya, tayo ituturuan ng salita ng Diyos para makapamuhay ka ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Tama? Kung ayaw natin mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, paano yun? Hindi lahat ang tumatawag sa Panginoon. Ang Panginoon ay papasok sa karya ng langit. Kundi yung gumagawa lamang ng kalooban ng Amang sumasalangit. That is a warning. Marami tumatawag sa Panginoon. Araw-araw. Milyon o bilyon. Nagsasabing kila'y Kristiyano, di ba? Pero dahil po, yung talagang Kristiyano, kilala nila, alam nila kung Kristiyano sila, tinatakan sila ng, sinelyohan sila ng banal na Espiritu. Tama? Tama? Alam ng Diablo na ikaw ay selyado ng banal na dugo ng Panginoon. Tinubos ka. Kaya nga kailangan kilala natin ng Panginoon. Bakit? Alam niyo, pag binasa niyo ang Bible, kawawa yung hindi kumikilala sa Panginoon. Mananatili ang galit ng Diyos. Sabi ganun. At sila'y mapapahamak. Sa Thessalonians chapter 1. Nandun. Kaya nga si Pablo, nagpapasalamat siya sa mga naglingkod sa Panginoon. Kaya ang title ng ating pag-uusapan ay A Servant to the Servants. Kayo ba'y servant? Sila Pablo, pag nagpakilala, sabi lang ganon, a bond servant of the Lord Jesus Christ. Yung bond-servant, ibig sabihin talagang lubos na alipin ng Diyos. Kasi tayo, minsan, tayong mga Kristiyano, 50-50 ang buhay natin. Ayaw natin isurrender ang buhay sa Panginoon. O, tingnan nyo, nangangailangan ng manggagawa, walang nagre-response. Ikaw ba a servant to the servants? Si Pablo, ang dami niyang, una nga, si Timoteo, di ba? Kaya yung Thessalonian, pinuri ni Pablo dahil sumusunod sila. Sabi na, di ba, ni Pablo, follow me as I follow Christ. Tama? Sinunod ba ni Timoteo? Yes. Anak nga sa pananampalataya siya ni Pablo Kinilala niya yung
nalingkod si Pablo ng Panginoon. Nakakalungkot, minsan nananawagan tayo rito, pero hindi nyo pinag-ano ang mga lingkod ng Panginoon. Paano po yun? Sino masusunod sa buhay natin? Tama? Meron ba masusunod sa buhay natin kundi ang salita ng Panginoon? Bakit ka narito, kapatid? Kanino ka ba naglilingkod? Sa Lord, unang-una sa Lord, tapos sa servants. Si Pablo, pinagmamapuri niya ang mga buhay nila Silvanus, na Timoteo. Diba? Kaya nakasulat yung karakter nila, yung mga ginagawa nila, sinulat ni Pablo, diba? Pag inutusan niya, ganito si Timoteo, pumunta ka ron, pumupunta. Kasi alam nila, servant sila ng Diyos. Kayo ba'y servant? That is the question. Servant ba tayo ng Panginoon? O tayo nasusunod sa sarili nating kalooban? Hello? Malaking tanong yan dahil pagharap mo sa Panginoon. Although anak ka ng Diyos, servant ka rin. Tama? Hello? Sino mga servant, alam nila, tinawag sila ng Panginoon na willing siya sumunod. Alam nyo, eto po sasabihin ko sa inyo, may nagpapabukas po ng gawain sa atin sa Bicol, sa Bulan. Si Raya, yung father niya, si Brother Saldi, tinawagan ako noong Monday dahil yung isang kapatiran dati doon na nag-abroad, matagal nag-abroad, ngayon may mga sarili ng property at gusto niyang paggamit daw sa Panginoon. Ako ang tinatanong, gusto daw pa-handle sa atin. Kaya sabi ko na lang kay Brother Saldi, sabi mo, pag-pray muna natin. Dahil wala pang manggagawa na may puso para sa lugar na yan. Kasi ang katwiran ng kapatid na ito, na dati pong nakilala natin doon sa gawain doon, dati tayong may gawain kasi sa Bulan eh. Kaya lang nawala dahil nga wala pang nagpo-full time, wala pang tinatawag ang Panginoon. No? Nagka-problema naman yung isang kapatid nating na manggagawa ron. Hindi ko na po babanggitin ng pangalan. Ano po? You see, siya po ay nag-abroad na matagal tapos bumalik. Ngayon may sarili ng property at gustong paggamit muli yung property na yun para sa ating iglesia. Kaya lang sabi ko, nalungkot ako eh. Although naman, namimiss ko yung kapatid, kaya lang, nakakalungkot dahil wala tayong manggagawa na para mag-stay roon. Kasi pag inumpisahan natin yan, tuloy-tuloy na yan. Hindi pwedeng, inumpisahan mo, titigil. Wala, hindi pwedeng ganun. Naintindihan ba ninyo? Ngayon, kung kinakato kayo ng Panginoon, patadala ko kayo ron. Kaya lang, kailangan nyo nakatalaga ang buhay sa Panginoon. Hello? Kasi pabalik na ang Panginoon eh. Tinatawag na niya yung mga anak niya. Nandiyan ba kayo? Hello? Tingyo, yung COD natin na-postpone dahil ayaw ng iba magpa-enroll. Naintindihan ba ninyo ang puso ni Pastor? Kaya si Pablo nagagalak siya kila Timoteo. Sabi niya ang utos ay, bakit ba binigay ang utos ng Diyos sa atin? Kanino? Para ba hindi natin sundin? Sabi nga ng pinost ni Pastor Pini, yung sabi ng isang pastor, na-save ka by grace, pero meron kang gagawin.
Tapos maligtas sa biyaya ng Diyos. Hindi sa gawa natin, ha? Okay? Kaya, naging patotoo ba tayo sa Panginoon? O baka mamaya may kagalit ka, hindi mo mabati-bati. Ayaw mo pagpatawad. Dahil hindi pa siya humingi ng tawad sa'yo. Number one, magpatawad ka na. Kung alam mo, pinatawad ka ng Diyos, tama? Sino alam, pinatawad sila ng Panginoon? Lahat tayo. Kaya nga si Pablo, naglingkod siya sa Panginoon dahil napatunayan niya yung mabuting balita na kanyang tinanggap ay nangyari sa buhay niya. Nangyayari ba yan sa buhay natin? Hello? Alam niyo, yung pagsunod, napaka-importante. Kaya nga yung word case, Sister Kat, di ba? Naalala niyo yung sinabi? Ang ating church is a small church, but it has a big mandate from the Lord. Malaking mandato itong iglesia natin. Kaya nga maraming dinadala ang Panginoon dito eh. Napansin niyo ba? No? Bawat linggo may iba't ibang dinadala ang Panginoon para makakilala sa Kanya. Hello, may ginagawa ba si Lord sa buhay natin? Amen. Kita nyo, ngayon wala nagpatotoo. Ano ba inaantay natin? Blessing? Available ang blessing pagka lumalakad ka sa katwiran ng Diyos. Kaya nga sabi kay Sister Belisa, o sino nakakatanda sinabi kasi, mabigat at malakihan ang gagawin ng Diyos. Are you there? Kaya naranasan ng iba-iba, may mga pagsubok dahil may ligligan eh. Pero yung mananatili sa Panginoon, sabi niya, the silver is mine, the gold is mine. Sa akin ang ginto at pilak. Ibig sabihin niya, kaya kong ibuhos sa inyo yung blessing na yan pagka kayo ay lalakad sa katwiran ko. Diba? Kaya ba? Kaya ba o hindi? Sino nagsasabing kaya? Sino nakakaranas ng blessing from the Lord? Amen. Alam nyo, sa prayer, ang dami magandang napapag-usapan namin. Yung mga nagsishare, tapos lumalawak, pinalalawak ng Lord. Kita nyo, sa word ng Lord, intense. Tandaan nyo yan, intense, matinding pagkilos ng Diyos on these last days. Signs, wonders, and miracles will happen. Yung mga pinagaling ng Lord dyan. Matotoo nyo, pinagaling kayo ng Panginoon. Can you say amen? Grabe. Shall we pray first? Thank you, Father God, sa umagang ito. We are grateful and thankful, Lord, sa iyong kabutihan. Ama, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong pag-ibig na laging sariwa sa bawat araw. Ito hindi nagmamaliw, ito hindi nagbabago, Panginoon. Patuloy kami lumalapit, nagpapakumaba. Kinikilala namin kung wala kayo, wala kaming magagawa. Kaya sabi mo, it's not by might nor by power, but thy Spirit, Lord. Father, we ask for your forgiveness. We ask for your mercy, O God. Patuloy mo kaming kahambagan. Kawaan, Panginoon, sapagkat minsan, Lord, ay nagkukulang kami. Minsan ay nakakagawa kami ng pagkakamali at kasalanan. Ngunit ikaw ay laging handang magpatawad sa amin pag kami lumalapit, nagpapakumbaba. Mahabaging kang Diyos, O God. At nais mo kami samahan
Sapagkat sabi mo, O Lord, hindi mo kami papabayaan, hindi mo kami iiwan, O Diyos. Ama, revive the hearts of your people, Lord. Revives everyone, O God. Kailangan ka namin. Kailangan namin ng iyong presensya, kapangyarihan, kalalatian. Sapagkat yan naman ang sinabi mo, the glory of this latter house shall be greater than the former, O God. And in this place, you will give us peace, Lord. Ibig sabihin ay wholeness, Panginoon. Sapagkat inako mo na ang lahat ng sumpa sa aming buhay upang kami maging malaya, O Diyos. Salamat po, Ama. Iunat mo ang iyong pagpalang kamay sa lugar na ito. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord. In this we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang the best sa Panginoon. Woo! Kaya nga, dapat magkaroon ka ng assurance, kapatid. Sabi ng, alam mo, merong word nga na pina-type ko kay, this 2024, no, January, natatandaan nyo, ang word sa atin ng Lord is a present feeling of the Holy Spirit, di ba? There is a refreshing, Ito yun po. Have an expectant heart. Pinapaalala ko lang po, okay? Be excited, for I will do great things upon your life. Kaya nga daw po, kailangan maging excited tayo. Eh, alam niyo po, yung iba nalalamig na. Okay? No? Iba, ganun katagal ka na sa Lord. Iba, malamig na. Wala nang excitement. Pero sabi rito, this 2024, have an expectant heart, be excited, for I will do great things upon your life. Expect the unexpected. Expect massive harvest of souls. Kaya magdadatingan talaga ang mga kaluluwa sa church. Okay? Tama ba yan? Many open doors for my kingdom, outpouring of my spirit, great move of the Holy Spirit, healing, breakthrough, showers of blessing upon your life. Be with me and I will be with you. Do not afraid, for I am with you. I will never leave you nor forsake you, for I am the Lord who changed not. Hallelujah. Woo. Pero kailangan po, gaya na sinabi ng Panginoon kay Teacher Kad, kailangan mag-yield. Mag-yield, sumuko, sumunod, mag-submit, and surrender. Kung gusto natin magamit ang Lord, kailangan po yan, tatlo na yan. Do not daw, sabi niya, do not be distracted by this word. Yan. Didistract tayo ng maraming alalahanin. Didistract tayo ng mundo. Ano ba inaalala ng tao sa mundo ngayon? Nalilito na nga ang tao ngayon pagka may mga nangyayaring matititis ako na. Tama? Nakita niyo yung COVID na bigla ang mga tao, di ba? Nag-aalala, marami. Eh ngayon, mas matindi pa ang mga sakit ang dumarating. Buti na nga, yung monkeypox na yan eh. Hindi ko malat ang gusto. Pero merong daw mga darating. Yun ang mga nakikita ko sa YouTube na sinabi may mga darating na sakit. Matitindi. Kaya kapatid, ikaw na mananampalataya anak ng Diyos. Kanino ka kakapit? Kanino ba ang gusto mong sundin sa buhay mo? Nasa atin, di ba? Kaya nga sabi, lahat ng mga lumalapit sa Panginoon ay tuturuan ang salita ng Diyos. Kaya ano ba yung pagtuturo? Di ba, ang pagtuturo, kasama yung pong pagsunod
Amen ba? Kung matagal na tayo ng Kristiyano, nagiging problema natin yung tithes and offering. Hindi ka sumusunod. Problema mo eh. Samantalang pagsusunod ka, makikita mo, mapatunayan sa buhay mo, talaga ang Diyos ay nagpapala. Hello? Can you say amen? Ang Diyos ay nagpapala. Pag ginawa mong sabi, bigay mo yung tithes, yung offering. Para sa Kanya yan, i-multiply niya yan. Tama? Eh sinabi mo, kasi Sister Belisa, malaki yan ang gagawin ng Lord. Wala ba kayo malaki ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo? Kahit wala ka, you have nothing to something. From nothing to something. From poverty to riches, kaya kang magpalain ng Lord. Amen ba, mga kapatid? From zero to hero, sabi nga. Dati wala ka. Yan ang mga iniisip natin, ang mga karamihan ng mindset ng tao, kailangan tapos ka ng pag-aaral. Otherwise, wala ka mararating. Mali po rin yun. Marami po ang yumaman kahit hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Binigyan sila ng abilidad. Tama po ba? Kaya nga sabi sa Bible, tayo binagkalooban ng mga spiritual gifts. Inisayang natin. Sinabi ba yun, Pastor? Yes. Kung nagpabasa ka, Corinthians chapter 13 tsaka chapter 14, nando yan po yung spiritual gift. Lahat tayo may kaloob. Dahil isang katawan tayo ng Panginoon. Tama? Ikaw, kita mo sa katawan mo, may kuko ba? May kuko? Kuko. May purpose ba yung kuko? Meron. O, lahat may purpose sa katawan mo kung bakit nilagay ng Panginoon. At alam mo ba, yung buhok mo bilang ng Panginoon. Kahit nakakalbo ka. Hello? Kaya alam ng Lord, yung ginagawa mo para sa Kanya. Dito, hindi tayo kailangan tayo'y maging sikat, maging kilala, maging tanyag. Wala sa Lord yan. Kailangan yung puso mo maging maayos sa harapan ng Diyos. Tanong ko sa inyo, maayos ba ang puso nyo? Maaaring nandiyan ka sa oras ito. Pero yung puso at isip mo, iba ang iniisip. Tama? You see, ano ba nasa isip mo pagka nasa church ka, mabigyan mo ng kalulatian ng Diyos? You are a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people that you should show forth the praises of Him. Na maipakita mo ang kapurihan ng tumawag sa iyo. At yan ang Panginoong Hesus. Hindi naman ako tumawag sa inyo eh. Ako ba tumawag sa inyo? Iba nga, hindi ko pa nga kilala eh. Pero si Pablo natutuwa siya dahil kilala siya ng kanyang mga servants. Naglingkod sila kay Pablo. Eh siyempre sa Panginoon yun, di ba? Follow me as I follow Christ. Kaya minsan akala natin, no? Yung mga pastor hindi kinikilala natin. Kaya nga sinasabi ni Pablo kay Timoteo, yung mga naranasan niya. Yung mga pag-uusig, mga sakuna, lahat ng nangyari sa buhay ni Pablo, pinahayag niya yan, hindi niya tinago. Kaya kilala niyo mga pastor, tama? Si pastor ba kilala niyo? Hindi niyo pa ako ganong kilala. Hello? Dapat kilala niyo. Kaya pag tinanong, sino ba ang pastor niyo? Hello?
Kilala niyo ba? Di ba? Eh, may kahinaan din si pastor, tama? Hello, alam niyo ba yon? Di naman tayo lahat dito laging malakas. Dumarating din ang mga kahinaan na pagsubok sa buhay natin. Pero, nasaan kayo? Alam niyo, iba, nakabantay sa pastor eh. Praise God. Natutuwa ako sa mga kapatid sa sabi, pastor, pag masaya ka, masaya kami. Amen ba? Talaga, masaya kayo pag masaya si pastor. Siyempre, mga anak kayo ng sanctuary. At nagagalak ako, nakikita ko ang mga mukha ninyo na nagagandahan. Puno ng kalawalatian ng Diyos. Diba? Nakakatuwa, Sister Rowena, pag nandito siya, nagsishare eh. Yung experience na sinasabi niya at sinasabi ng Lord sa kanya. Na-encourage siya. Kapatid, nakakatuwang isipin pagka ikaw ay kinakausap ng Diyos. Sino kinausap na ng Diyos dito? Kinausap na ba kayo personally ni Lord? Yun, daming absent oh. Dahil umuulan lang. Ako po. Kapatid, sa huling panahon na ito, pag nag-ari Antikristo, mamimili ka na kung ano ang buhay ang gusto mo. Basahin yung Bible. Yan ang huli palatandaan na siya'y babalik na. Mamimili ang tao, tatatakaan, 666. Kaya nga yung cashless society ngayon, yung mga pera, di ba? Puro ano na po ngayon eh. O, may GCash na ngayon. Alam niyo, sistema yan na iiral sa mundo at paiiralin na Antikristo yan para mamili tayo. Kaya hindi biro-biro ang darating na panahon, kapatid. Ako na nagsasabi sa inyo, it's either ikaw ay matatakan ng Antikristo, mamimili ka para mabuhay. Kung may mga apo ka, may mga anak ka, napakaliliit, paano yan? Buti kung mauna yung rapture yung pagdagit sa atin ng Panginoon para hindi tayo makasama sa Antikristo. Iral po yan. Kaya nga po yung, alam niyo po, yung computer na nakaano sa atin, alam yung ginagawa natin araw-araw dahil na sa ating cellphone. Baka ngayon nyo lang narinig yan. Nasa uling panahon na tayo. At tapos, pagtapos nung tribulation, sabi tribulation. Yung tribulation po, bali, binubuo na 7 years, 3.5 years. Yung paghari ng Antichrist at tapos yung kaparusahan ng Diyos sa sangkatauhan. Napakatindi. Hahanapin na ng tao ang kamatayan. Sabi ng gano'n. Ngayon pa lang, di ba, pag nagkaroon ng pandemya, natakot ang marami. Mas lalo po yung tribulation, may digmaan, may kahirapan, lahat na po. Hindi nasasaksihan ng mundo. Pero ang nakalulungkot, ito nga sabi ng Panginoon, dahil manlalamig ang pag-ibig ng marami. Dahil sa kasamaan. Kapatid, kamusta ka? Kamusta ang pag-ibig mo sa Diyos? Ikaw ang sasagot niyan. Mahal na mahal mo ba ang Panginoon? Nakakatuwa yung isang NBA player. Pinost ko nga sa group yan. Yung NBA player, nag-resign siya. Dahil gusto niya mag-full-time sa ministry. 4 million na sahod niya kada buwan. $4 million. Ang sahod niya kada buwan, 4 million. Tinanggihan niya yun. Di ba maraming gusto maging NBA player? Sikat sila, makikilala sila. Yayaman sila. Tama? Pero siya tinanggihan.
binigyan niya na. At sumunod siya sa tawag ng Panginoon. Alam niyo, yung salapi, hindi naman problema yan eh. Kay Lord lahat galing yan eh. Ang mahalaga yung puso mo, willing ka ba sumunod? Pag tinawag ka ng Diyos, yan ang tanong. Sino mga tinatawag ng Lord dito? Meron ba? Wala nagtataas. Ewan ko kung kinakausap ba kayo ng Panginoon o hindi. Kaya nga sabi niya, no, ako ang pintuan na sino man pumasok sa akin ay maliligtas. At maglalabas-pasok. Maglalabas-pasok kayo. Ibig sabihin, no, susunod tayo kung ano pinagagawa ng Lord. At makakatagpo tayo ng pastulan. Ibig sabihin, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Lahat ng bagay ay kayang bigay sa atin ng Panginoon. Kaya lang, kailangan ka lang sumunod. Ariyan ka ba, kapatid? Praise God. No, yung ating kapatid, si Pastor Jojo sa Baler. Kaya na church natin dito. Nagpatayo silang. No? Nag-loan sila ng sa bangko. Tapos na-aprobahan sila dahil ano po yun eh. Teacher pareho sila. Ng kanyang Mrs. Sister Grace. Para maipatayo ang church. Meron tayong mga tinulong pero hindi ganun kalaki. Dahil tayo man nangangailangan ng pondo. Tama? Kaya dapat kayo ay willing na suportahan ang gawain ng Panginoon. Kung tayo pinagpapala, maging pagpapala ka, makatulong ka sa gawain ng Panginoon. Gaya nga ng tagabulan, marami siyang property, ngayon gusto niya paggamit kay Lord. Eh ako, ang gustong, dahil nakilala niya tayo ron. Pero hindi natin mapagbigyan. Bakit po? Dahil walang manggagawa. Walang manggagawa na willing sumunod sa Panginoon. Kaya sa mga naririnig natin, kapatid, pumasok ka na ba sa pintuan at naligtas? Sino alam naligtas sila? Na bagong buhay nila. Tapos na ba doon? Doon na ba tapos? Di dapat kunin na tayo ni Lord. Tama? Nandiyan ka ba? Kung ayaw mo na sumunod. Eh dahil may pinagagawa ang Diyos sa atin, dapat, sabi nga kay true teacher ka, tulitin ko, SMSG has a great mandate from the Lord. May mandato tayo, may tawag ang church natin. Dahil maraming kaluluwa ang nangangailangan sa Panginoon. Ginagamit ka ba ng Panginoon, kapatid? Hello? Andiyan ka ba? Nakikinig ka ba, kapatid? Sana maintindihan natin ito. Si Pastor ba tinawag ng Panginoon? O bakit si Pastor ayaw niyong pakinggan? Bakit ako kontento na tayo na ganyan lang? Alam niyo, yung aming edad hindi na tayo bumabata. Hello! Marami nagsasabi, Pastor, kailangan ka namin. Kailangan niyo pa ba si Pastor? Kaya nga po patuloy tayo tumatayo para palakasin kayo. And I believe, pag tayo tumayo sa salita ng Panginoon, basahin niyo lang ang Bible, makita niyo. Kung kayo tiniwala ng Panginoon sa amin, sa church na ito, dapat sumunod tayo sa Panginoon. Sino gusto sumunod sa Panginoon? Tingnan niyo
ang ating mga kapastoran, handa sila, nagwiwiling sila, kahit may edad na, nagsasacrifice. Lalo na si Pastor Pin, talagang on fire. Kahit saan natin papuntahin to, willing to. Tama? Hindi, isang bulan nga kasi, may property na nga yun. Ayoko lang mag-oo. Kasi siyempre, pag nag-oo ako, obligado tayong magpadala ng manggagawa ron. Sino kaya ipadadala ng Panginoon doon? Alam niyo, nakakatakot nga yung panahon natin eh. Kaya nagtatawag na ang Panginoon ng kanyang mga anak. Ginagater na niya ang kanyang mga anak. Hallelujah! Hindi kasi bakit? Kahit nakatapos ka, magtatrabaho ka, matatatakan ka na Antikristo. Kasi ang economic ng mundo ay kukontrolin ng Antikristo yan. Kaya wala mong gagawa ka, pumili ka kung gusto mo. Hindi ko naman sinasabi sa inyo, huwag na kayo mag-aral. Sinasabi ko sa inyo, alamin niyo ang nangyayari ngayon. Yung panahon natin, nakasulat na sa Biblia. Diba? Kaya nga, kapatid, nasahin mo ang spiritual na kalagayan. Yung ma-revive ka, Lord, i-revive mo puso ko. Pagkalapin mo ako, nauuhaw ako sa iyo. Yun dapat. Hello? Baka ang tagal na natin Kristiyano, New Testament lang, hindi pa natin nabasa eh. Nakukontento tayo pagka oras na tanghali, anong ginagawa? Nakatutok sa TV. Pagdating sa gabi, telenovela, Korean novela. Ano pa? Alam natin yung istorya. Okay, listen to this. Alam natin yung istorya. Sinusundan natin dahil nasasabik tayo. Pero yung mga karakter sa Bible na dapat natin sundin ay hindi natin nakikilala. Oh. Tama ba? Tama? Sino kilala sila? Epaphroditus. Na kahit may sakit, nagkasakit na nga dahil workaholic. Handang maglingkod sa Panginoon. Sila Epaphras, na sinasabi ni Pablo. Si Epaphras, intercessor. Lagi niyang gustong ipanalangin yung mga kapatiran. May gift ka bang ganyan, intercessor? Na lagi ka nagpe-pray para sa mga kapatid. Nasa kasulat yan, Colossus 4:12 bata, 4:16. Binabanggit ni Pablo yan. Sila Epaphroditus. Amen ba? Kayo ba nakikilala sa church? Ako masipag na manggagawa yan. Nakakatuwa, nakabibless sa iyo yung mga kapatid. Tama? Hello? Natutuwa pagka lagi ka nasa church, di ba? I hope hindi lang sa church, kundi sa sambayan mo, magiging maayos ka. Nagiging patutuo ka sa sambayan mo. Kaya kailangan sila yung makakilala. Kapatid, otherwise, mapapahamak sila. Nakakatakot eh. Ang pupuntahan ng tao ay lawang apoy. Isipin niyo, lawang apoy. Hindi na mamatay ang tao ron. Kaluluwa na nga yun eh. Kapatid, isipin mo yan. Isipin mo. Kaya yung mga brother kong nga, namatay na. Iniiyak ko sila sa Panginoon eh. Pero dahil nalalaman ko kung ano sinasabi ng Lord, inahayaan ko na sila sa Lord.
Kapatid, sana puso natin po maging ganun. Magkaroon tayo ng passion para sa kaluluwa. Tinuturo na lagi rito yung mga dapat gawin. Pero wala lang, nakukontento tayo ng ganyan. Kailan kaya mangyayari na ang Panginoon ay maging Panginoon talaga sa buhay natin? Ginagawa lang natin siya tagapagligtas pero hindi Panginoon. Kaya sabi niya sa Luke 6:46, bakit tinatawag niyo ako Panginoon, Panginoon, pero hindi niyo ginagawa ang aking sinasabi? Ayaw ng Lord mapahama kasi man, kundi lahat tayo magsisi. Kapatid, ganyan na marami sa atin, hindi ko kayo ginajudge. Pero bakit natin tinatawag si Lord, Lord, Lord? Mas lalo na pag may kailangan tayo, tinatawag, active tayo kay Lord. Pero pag wala na, panlamig-lamig lang tayo. We need a revival, kapatid. Ma-revive ka. At sabi ng Lord, hindi pa siya tapos sa iyo. May gagawin ka pa. Narinig niyo sinasabi ng Lord sa inyo? Kung ano man ang katayuan mo, kapatid, kaya kang gamitin ng Lord. Huwag mong isipin na may pinag-aralan ka. Kundi ano ang tawag sa iyo ng Panginoon? Nasa atin, kapatid. Kahit ituro namin dito, pag hindi niyo ninanasa na gawin yan, walang mangyayari. Tama? Hello? Pero nakakatuwa ang Panginoon dahil hindi nagbabago ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Palakpakan natin si Lord. Hindi kanya tinawag para manatiling ganyan. Your call is for greatness. Tandaan mo yan. Meron kang dakilang Diyos na makapangyarihan at kaya niyang gawin ang lahat ng bagay sa buhay mo. Magtiwala ka lang. Tiwala ka sa Kanya at sumunod ka, kapatid. At makikita, maranasan mo ang kapangyarihan na hindi mo pa kayang isipin sa buhay mo. Kaya nga sa umagang ito, kapatid, are you a servant to the servants? Yan ang tanong. Ikaw ba ay servant ng mga servant? Diba? Si Pablo, sabi niya, abang servant. Kaya sa Thessalonia, makita mo, no? Yung pagbati ni Pablo, kasama na niya si Timoteo, si Silvanus, sabi niya, bumabati sa inyo. Ibig sabihin, nagbunga sila sa Thessalonica. Ama, basahin yun, yung greetings nila sa umpisa. Tingnan mo nga, bro. 1 Thessalonians chapter 1, verse 1, tingnan mo. Para makita lang nila. Dito na tayo magtatapos dahil may prayer po tayo. First Thessalonians. O yan o. I, Paul, Silvanus, Timotheus, unto the church of Thessalonians, which is in God the Father in the Lord Jesus Christ. Grace be unto you, peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Sinama na niya na bumabati dahil nakita nila ang pagsunod ng mga taga Thessalonica. Pinuri na ni Pablo sila. Kapatid, pagdating ng araw, pagharap mo sa Panginoon, ano ba sasabihin kaya sa'yo ng Lord? Pinupuri ba tayo ng Lord? Nagpapasalamat ba ang Lord sa atin?
nga itong kapatid natin sa bulan gusto niya, baka pagdating daw ng araw, tanongin siya ng Lord, ano ba nagawa mo? Kaya gusto niya ipagamit yung property niya na magkaroon ng gawain ulit. Amen ba? Ikaw kapatid, ano ang gusto mo magawa para kay Lord? Mabigyan mo ba ng kalulatian si Lord sa buhay mo? O manatili ka nagpapayaman sa mundong ito na walang kabuluhan? You see, nasa iyan. Maaari purihin ka ng tao dahil yumaman ka. Pero pansamantala lang yan, sa lupa lang yan. Ang mahalaga, yung dapat magpuri sa iyo ang Panginoon at pasalamatan ka ng Diyos sa iyong kabutihan para sa Kanya. Amen ba? I hope naintindihan nyo. Shall we pray? Tayo po yung ko. Handarabahay, yarabahay. Nadalaira, handarahay. Oh, Lord, you're good. Salamat sa salita mo. Namin narinig. Alam ko, Lord, ikaw ay sumasaliksik ng puso, ng buhay ng bawat isa. Sapagkat napakahalaga ng pagkatawag mo sa amin, O Diyos. Ama, kami nagpapakumbaba. Mari, Lord, kami nagkukulang sa iyo. Nakakagawa kami ng hindi nararapat sa iyong kalooban. Ngunit salamat na ikaw ay nahabag sa amin. At handa ka magpatawad lagi kapag kami lumalapit sa iyo. Ikaw ay lumalapit sa amin. Ama, sa oras na ito, dalangin ko ang iyong mga anak. Lord, kung sila'y kinakausap mo, narinig lang tinig mo. Kaya mo, Lord, kausapin mo sila. Kung gaano sila kahalaga sa iyo at gaano mo sila kamahal. Lord, narito kami. We want revival, Lord God. Fill us, Holy Spirit. We need you, Lord. Fill us with your presence and power, O God. And move mightily upon your people, Lord. Ipakita mo sa kanila yung mga bagay na mangyayari. At Lord, yung mga dalangin nila, ikaw ang kumatagpo sa bawat isa sa lahat ng ito. Sapagkat walang mahirap at walang imposible sa iyo, O Diyos. Lord, lahat ng bagay mangyayari as we believe, Lord God. Nagpupuri kami, nagpapasalamat sa iyong kabutihan at katapatan sa amin. At ikaw ay dakila, Panginoon, at makapangyarihan sa lahat. Salamat, Ama, pinagpapala ko po ang buong iglesia sa araw na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa na nagbigay ng oras at panahon sa iyo upang pakinggan ka at hanapin ang iyong mukha. Sapagkat ikaw ay sumasa kanila at hindi mo sila papabayaan, hindi mo sila iiwan, O Diyos. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Lahat ng papuri ay sa iyo, Ama. Kaya mo, Lord, ang worship and prayer namin ay patuloy mong pangunahan. At ikaw ang maitaas, malalhati at madakila sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. Dinadakila, sinasambang tunay sa pangalan ng Panginoong Hesus. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Lord. Good morning po.
tayo po idadako sa ating panalangin this morning. Mga kapatid, I want you to get a partners. 2 to 3 po. Sige po, hanap po kayo and bless that person. Say a prayer for them. Yung hindi nyo pa po laging kasama. Sige po, ikot po tayo. Come on, church. Let's bless each and every one with a prayer. Come on, I will give you 2 minutes to bless that brethren. Say a prayer for them. Hallelujah. Oh, glory, Jesus. Hallelujah. Come on, release blessing. Release healing. Release power. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, precious Jesus. Hallelujah. Praise God. And right now, we will pray for the whole SMHG family, mga kapatid. Sabi po ng Matthew 18:19 to 20, babasahin ko po sa inyo. Sinasabi ko rin sa inyo na kung magkasundo ang dalawa sa inyo rito sa mundo, higit po tayo sa dalawa, amen po ba? Na ipanalangin ang anumang bagay, ipagkakaloob ito ng aking amang nasa langit. Sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, kasama nila ako. Kasama po natin yung Panginoon this morning. Amen po ba? At right now, let's grab the opportunity to ask our Heavenly Father to bless SMHG family. Praise God. Let's pray for our leaders. Let's pray for the peace and the unity of the church. And let's pray. Next, anak. Alright, and let's pray that the Lord will send us more workers for His kingdom. Sige po kapatid, let's pray together. Heavenly Father, we lift up to you our pastors, Pastor Tony, Pastor Pin, Pastora Belinda na nasa Davao ngayon, Pastor Benji in Bicol, Elder August, and all our outreach pastors, Panginoon, sa buhay ni Sister Mean, sa buhay ni Pastor Rick, sa buhay ni Pastor Jojo, and ni Ate Bebeng, and to all our ministry and care group leaders, Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan upang makapagdesisyon na naaayon sa iyong kalooban. Bigyan niyo po kami ng kalakasan upang magampanan ang aming mga tungkulin ng may kaligayahan. At gabayan niyo po kami, Panginoon, na mamuno ng may katapatan at kababaan ng loob. We ask that you bless every ministry that we have in this church, every care group leaders, every care groups that we have in all our outreach programs, Father God. Make us all effective and impactful for your kingdom. And let every word that we speak, Panginoon, will bring power and
life, Panginoon, sa buhay ng ibang tao. And we pray, Lord, na yung bawat buhay namin, Lord, will bring people closer to you, oh God. Maraming salamat po. And also we pray for the unity and love for each and every one of us dito sa SMHG family, Panginoon. Naway ang iyong pag-ibig ang maghari sa aming mga puso at magpatuloy kaming magmahala ng tapat at walang kondisyon, Panginoon. Tulungan niyo po kaming maging maunawain, matiisin, mapagmahala at manatili sa buklod ng kapayapaan. Despite our differences, Lord, remind us that we are one family under your grace, oh God. Fill us with compassion, fill us with love, fill us with peace, Panginoon, that we may experience the work of the Holy Spirit in every relationship and fellowship that we have, Father God. And we pray for the spirit of humility. Panginoon, nagpapakumbaba po kami sa'yo. We acknowledge you in our lives, Panginoon. Hindi sa ganang amin, Panginoon. Hindi sa aming mga lakas, kundi sa lakas mo, Panginoon, oh God. Magagawa namin ang lahat ng bagay, Panginoon. Let the harmony be upon each and every one of us sa leadership at sa bawat members ng aming iglesia, Panginoon. Turuan niyo po kami na mamuno at maglingkod ng may pusong mapaglingkod para sa iyo, Panginoon, na laging inuuna ang kapakanan ng iba at naglalayong magbigay, Panginoon, ng kalwalhatian at kaligayahan sa iyo lamang, Panginoon, oh God. And right now, Lord, kagaya na sinabi mo sa iyong salita, we are praying for more harvest. Lord, you, the God of harvest, oh God, as you said in your word, that we will pray for the harvest and you're gonna send out more laborers, Panginoon. You know the fields are ready for harvest. I pray sa mga kapatid ko dito sa SMHG to have a heart of servant, Panginoon. Touch them, Lord. Fill them with your Holy Spirit. Empower them, Panginoon, that they will have confidence to serve you, to love you, Panginoon, and to obey the things that you have said to all of us to go and make disciples of all nations, that we will baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and you're gonna never leave us nor forsake us. Maraming salamat po, Panginoon. Let your fire fall upon each and everyone's lives, oh God. Let the revival, Lord, be come to each and every one of us in this church, oh God. Simula ngayon, Panginoon, sa mga susunod, alam namin, Panginoon, that SMHG family, Lord, will shake the nation, will shake the country, will shake every world, oh God, for your glory. Maraming salamat po, Panginoon. We glorify your name in Jesus' name. Hallelujah. Patuloy po natin ipanalangin ng ating next generation. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah, mga kapatid. Patuloy po tayong magkaisa sa panalangin. Huwag po nating limitahan na dito lang sa church itong next generation na ito. Isama po natin yung mga kabataan sa labas. Amen po. So sige po, pag-pray po natin ang kanilang spiritual growth and identity in Christ, ang kanilang guidance and protection, and yung positive relationship and impact po nila sa generation na ito. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Patuloy, Panginoon, we honor you, God. We call unto you, Jesus, Lord. We invite you, Panginoon, in this moment, Lord God, as we pray, Lord, itinataas po namin ang mga kabataan, oh God. Sa generation po na ito, Panginoon, Lord, nagpapasalamat kami, oh God, dahil kami po ay pinili mo. At tinawag mo, Lord God, na mabuhay sa generation na ito, oh God. Lord, salamat na during this time, Panginoon, kilala ka namin at hayag ang salita mo, Lord God. Salamat, Lord, na kahit na madalas nire-reject ka namin, salamat, Panginoon, na palagi mo kaming inaabot, palagi mo po kaming sinasamahan, palagi mo po nagpapakilala ka, Panginoon, sa mga kabataan na ito, oh God. And Lord, right now, we are praying for their spiritual growth, oh God, and identity in the Lord, in you, Jesus, Lord. Alam po namin, Panginoon, na ang kaaway ay dumating to
to steal, kill, and destroy, oh God. Pero alam din po namin that you have come to give us life and have it to the full, oh God. And Lord, right now, we are praying sa mga kabataan, Panginoon, na under the chains of the enemy, Lord. Ano man yung deception, ano man po yung lies, oh God. Ano man po yung depression, anxiety, in the name of Jesus, oh God. Lord, we declare your name. There is freedom in your name. There is power in your name, Jesus, Lord. Every chains will be broken, Panginoon, as we declare that you are our great healer. You are our Savior, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Patuloy kang maghari, Panginoon, sa kabataan, oh God. Lord, nakikita mo yung sleepless nights. Nakikita mo yung pain. Nakikita mo, Panginoon, yung insecurities ng mga kabataan, Panginoon. Nakikita mo that they are disappointed, Lord, that they are feeling failure, Jesus. And right now, Panginoon, we come to you. We surrender everything to you, Jesus, Lord. Huwag niyo pong hayaan na kami ay apak-apakan ng Diablo, Panginoon, sapagkat wala siyang karapatan. Kami ay mga anak mo. Kami ay pinili mo. Kami ay tinubos mo sa krus, Panginoon. And right now, Lord, for those youth, Panginoon, na nag-i-struggle personally inside and outside the church, Lord, right now, Panginoon, we come to you, Lord, and tinataas namin sila sa iyo sapagkat alam mo, Lord, na dito sa mundo, we will have tribulations, pero sabi mo, take heart, for you have overcome the world, Father God. And Lord, patuloy ka namin pinagkakatiwalaan sa amin pong mga buhay, Lord. Ano man po, Panginoon, dalahin ng mga kabataan, hayaan mo po, Lord, na maranasan namin yung kapayapaan mo, yung kapahingahan mo, Panginoon, yung kalakasan na nagmumula sa inyo, O God. Pundasyonan mo ang aming mga puso, ang aming mga isip, Panginoon, na anuman po yung panlilinlang ng Diablo ay hindi makapasok sa amin, sa aming pag-aaral, sa aming mga relasyon sa pamilya, Panginoon. Maghari ka, Lord, anuman yung galit na mayroon sa amin towards our parents, towards our siblings, towards our relatives right now, Jesus, Lord. Tanggalin mo po yung bitterness, tanggalin mo po yung anger, tanggalin mo po, Panginoon, yung mga bagay na ito, hindi mo kalooban, O God. At makaranas kami ng kalayaan sa iyo, O God. And Lord, as we live, Lord, each day, guide us, protect us, Panginoon. Maraming ginagawa sa Satan. Double time siya, Panginoon, pero salamat that your angels are protecting us, Panginoon. Your angels are covering us and surrounding us, Panginoon. Salamat, Holy Spirit, hallelujah, for taking care of us sa paglabas namin sa bahay hanggang sa pag-uwi, Panginoon. Sa lahat ng dinadaanan namin, salamat, O God, sa pag-iingat. And we thank you, Lord, for guiding us in every decision of our lives, Panginoon, na ginagawa namin. Salamat, O God, sa wisdom, sa knowledge, sa understanding na pinapabigay mo sa bawat isa, Panginoon. Alam ko po, Lord, na iba-iba kami ng season, but salamat na every season, Panginoon, yung pagkilos mo ang nararanasan po namin, O God. Patuloy kang maghari sa aming buhay. We cannot live, Panginoon, on our own, Jesus. We need you. Lord, we need you, Panginoon. Di namin to kaya on our own. Hallelujah, Jesus. Patuloy kaming makakilala sa iyo, Panginoon. Patuloy naming malaman na ikaw ang kailangan namin. Wala na pong iba, O God. And right now, Panginoon, sa mga relationships po namin, O God, sa aming pong pamilya, sa aming pong mga kaklase, sa aming pong mga kamag-anak, Panginoon, sa aming pong mga kapitbahay. Oh, hallelujah, Jesus, Lord. Lord, we are not perfect. Many times, Panginoon, nagiging disappointment din po kami sa ibang tao, and right now, we surrender everything to you, Jesus. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, ka nadusingan namin yung pangalan mo, God. Lord, sabi mo, we are your ambassadors, oh God, and right now, we ask for forgiveness, Lord. We confess everything to you, God, and we ask for forgiveness. Help us to be better and to do better, Panginoon. Tulungan mo kami, hallelujah, na maging worthy of your calling, Panginoon. Linisin mo kami, Father God, at gamitin mo pa po kami, Panginoon, para umabot, oh God. Give us the compassion, oh God, na nasa inyo, God, na even sa pag-aaral namin, Panginoon, give us the desire, the burden, Lord, to share you, Jesus, sa aming mga kaklase, sa aming mga teachers, oh God, hallelujah, Lord, na every
bibig, Panginoon, maging encouragement, pag-point sa kanila towards you, Panginoon Lord. Maraming salamat sa pagtiwala. Salamat for entrusting us the faith, Lord, na pinasimulan mo sa amin, oh God. Tulungan mo kami na maging tapat na katiwala mo, Panginoon, na marami pa ang makakilala, Panginoon. Make us the salt and light of this world, Jesus. Lord, help us sa mga behaviors namin na hindi po nakalulugod sa iyo, God. Hallelujah, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon. At tulungan mo kami, oh God, na maging kagamit-gamit sa generation na ito. Lord, patuloy kaming naniniwala na tatawag ka, Panginoon. During these last days, Lord, you will pour out your Spirit among all flesh, Jesus, Lord. And we are ready, Lord, even sa small na bagay, Panginoon. Gamitin mo po ang mga anak mo, Father God, at hindi kami ang may taas, kundi ikaw, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan, madakil at maluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's keep on praying. Alam ko po kanina pa kumikilos ang banal na Espiritu. But let me tell you, Holy Spirit is unlimited. Amen? Do you want more? Do you want more? Can we lift our hands? Give Him glory. O Sakarabasande. Come on, lift up your hands. Sabi mo, Lord, punuin mo ko. The Holy Spirit is here. At kapag ang banal na Espiritu kumilos, may kagalingan, may katagumpayan, may kalayaan, may kalakasan. Then be filled right now. Be filled right now. Be filled right now. Can we sing your name is the highest? Sing it again. Come on. Hallelujah. Is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones, Lord. All thrones and dominion. Be filled. Be filled. Your name stands above. Your name. Sing it again. Your name, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Your throne, dominions. Hallelujah. Sing it again. And the angels cry. You are holy. You are holy, Lord. You are there. Yes, Lord, we cry. We live you, Jesus. We live you, Jesus. Oh, Lord. Forever. Let the angels cry in heaven. And the angels cry. All creation will sing to you. Holy Spirit, we pray to you right now. For we are the container and the vessel of the Holy Spirit. Lead this church, O Lord. Empowered us with your signs, wonders, and miracles. For we are nothing without you. Holy Spirit, accompanied us. Kung saan mo kami papuntahin, Panginoon. Kung saan gusto mo palawakin ang iglesia na sanctuary of the Most High God. Let your presence, Lord, dominate us. Let your kingdom, Father God, through power, Lord,
Not only in words, but the demonstration of the Holy Spirit. Signs, wonders, and miracles. You are God that never changes. Yesterday, today, and forever. Ikaw ang Diyos na umahati ng dagat. Ikaw ang Diyos na bumubuhay ng mga patay. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng anumang sakit karamdaman. Can you pour out your Spirit to us, not only in this church, but individually? Pakialaman mo ang buhay namin, Banal na Espiritu. Baguhin mo ang aming pag-iisip. Palayain mo kami. Manatili ang apoy sa aming puso. Maglagablab, magliyab para sa iyong kapurihan. Ang iglesyang ito'y sa iyo, Panginoon. Turuan mo kaming hanapin, Panginoon, ang iyong mukha, ang iyong salita, Panginoon, na magbibigay sa aming kalakasan. Lord, wala kang tinatanging tao. Yung mga nauuhaw, yung mga naghanap, ay pinupuno mo, Panginoon. We come to you, Lord. Have mercy on us. Holy Spirit, lead the church. Lead the pastors, the leaders, the members. Lahat po, Panginoon, we do it for your glory, Father God. It's the Holy that give us the source. Kaya, Ama, sa dugo mo, Panginoon, Banal na Espiritu, manahan ka sa lugar na to. Manahan ka sa aming mga gawain. Manahan ka sa lahat ng aming gagawin. Kung wala ka, wala kami magagawa. Hindi ang sarili namin, hindi ang kakayahan namin, kundi ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Lead this church, O Lord, sa malakihang pagtawag mo, sa mabigat na pagkilos mo, Panginoon. Patuloy kami lalakad, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Humble ourselves before you, Lord. Humble ourselves before you. It is not our pride, but unite this church from Pastor Donnie down to the members, that your Spirit is working with us. Hallelujah. That it will flow from Pastor Tony down to the leaders, to the members. And you will command the blessing. And you will command power and your glory. Holy Spirit, move mightily in our life. And Lord, we pray right now, O God, for the harvest of souls. Ito ang dahilan bakit mo kami tinawag. Ito ang dahilan bakit kami nabubuhay. Kundi gamitin mo pa kami sa mga kaluluwa pa naliligaw, para sa aming pamilya, para sa aming mga kilala. Lord, empowered us. Panginoon, mangusap ka sa puso namin, ang katawang ito'y gamitin mo. Lord, mag-raise ka ng mga laborers. Mag-raise ka ng mga servants mo, Father God, in this church, oh God, for us to harvest 3,000 souls for you, God. Hindi kami gagawa niya, Lord, kundi ikaw. Hayaan mo mga puso namin ay lumapit at magpakumbaba sa iyo, Panginoon. Alam ko, Lord, sinabi mo na to at mangyayari to. Prepare our church, Father God, to walk in holiness. Prepare our church, oh God, to pray and let the fire of the Holy Ghost, Lord, para gamitin mo ang buhay namin. Lord, ligtas na kami. Mahal mo kami, Panginoon, pero gamitin mo ang buhay namin sa marami pang kaluluwa. Please, Lord, send us. Send us, Lord. At marami pang tao makarinig ng salita at mabuting balita at makakita sa iyo. And lastly, Father, I pray for the financial breakthrough, oh God. In the name of Jesus. Hallelujah. Alam ko, Panginoon, kasama sa kaluwalhatian mo ang pagpapala. Hindi lalakad ang iglesyang ito kung wala, hindi kami bubuhusan ng pagpapala. Dalangin ko sa mga kapatid ko ay buksan na kanilang puso sa pagbibigay, Panginoon. Walang natalong nagbigay sa iyo, kundi minumultiply mo to sa aming physical life. Right now, Jesus, the Lord, we pray for that breakthrough. We pray for that financial blessing, Father God, that you will use this church for your glory. Hindi kami mahirapan magpatayo ng iglesia.
Hindi kami mamahirapan, Panginoon, tumulong sa mga nangangailangan. Dahil ang pagpapala ay dadaloy dito, Lord. Siksik, liklik, nag-uumabaw dahil sa buhay ng iyong mga anak. In the name of Jesus, we declare blessing. We declare blessing. Oh God. Hallelujah. Hipuin mo po ang mga gawa ng aming kamay. Promotion sa mga kapatid ko nagtatrabaho. Wisdom sa mga kabataan. Lord, yung mga transaction nila, Panginoon, ikaw ang mataas. Let there be 30-fold, 60-fold, 100-fold na gagamitin mo sa buhay. Lord, basagin mo kami sa pagbibigay. Nabubuhay kami para sa iyong kaharian, Panginoon. At ito ang ipagmamalaki namin, Ama, tapat kang Diyos, Panginoon. Nang aming binibigay, sinusuklian mo, Panginoon, ng mga pagpapala dito sa pisikal na mundo, Panginoon. Lord, sama-sama kami, Panginoon. I declare this 2024, Father God, doblehin mo, triplehin mo ang mga kita ng iyong mga anak, Panginoon. Let there be a promotion, Father God. Ano man ang ginagawa, nagtitinda man sila, nagnenegosyo man sila, there is the anointing of the Holy Spirit to bless, Lord. Blessing in Jesus' name. And there is more of you. There is more of you. Your glory shall be revealed in sanctuary of the Most High God. Kasama ng aming pananalapi, pagpapalain mo kami, Panginoon. In Jesus' name, I declare, Father. And this is my prayer. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we praise you, Father. We glorify you, O God. Hallelujah. Patuloy po tayo sa presensya ng pananalangin. Alam natin ang Espiritu Santo ay nasa ating kalagitnaan. Alam natin na ang Diyos ay nakatuon sa atin sa mga oras na ito. Ibigay natin ang ating buong kaluluwa, katawan at espiritu sa presensya ng ating Panginoon. Lord, nananalangin po kaming muli, O Diyos, sa aming unity, sa aming leadership, sa aming kapayapaan, O God. Ikaw ang aming Diyos na siyang manguna sa lahat ng aming mga pangangailangan at sa lahat ng aming mga tungkulin, Panginoon. Lord, as a leadership, Panginoon, pangunahan mo ang aming leadership. Hayaan mo na ang aming mga leader ay mapuno, Panginoon, ang kanilang mga puso ng iyong kalooban. Mapuno ang kanilang mga puso, Panginoon, ng kapayapaan. Sapagkat ikaw ang Diyos ng kapayapaan na siyang aming pinaglilingkuran. Lord, maraming salamat sa proteksyon, sa social justice, Panginoon, ng sistema ng aming church, Father God. Lord, proteksyonan mo po kami, Panginoon. You are our divine protection, Father God. The angels, Panginoon, is together with us, Father God. Kasama namin ang mga ministering warrior angels na nakikipaglaban para sa amin, Lord. Lord, cover us all with your precious blood. Sapagkat ang dugo ng aming Panginoon ang siyang pinakamakapangyarihan at precious na siyang nakakover sa amin, Lord. At ang malabay na pakpak mo, Panginoon, ang siyang nakakover sa amin. Hindi mo kami hahayaan, Lord, na sumugod lang, Panginoon, kung hindi ka kasama. Katulad ni Moises, Panginoon, sa Exodus chapter 33, ayaw niya na sila'y pumalaot ng hindi ka kasama. Panginoon, hindi kami papayag sa aming paglakad, sa pangunguna mo, Panginoon, ang iyong presensya ang aming kasakasama. Lord, sa umagang ito, Panginoon, idinideklara namin, O God, na Ikaw ang aming kasama, Panginoon. Ikaw hindi mo kami iiwan at pababayaan. At maraming salamat, Panginoon, sa presensya ng mga kapatid na naririto. Hindi alintana, Panginoon, ang ulan. Hindi alintana ang anumang sitwasyon. Ang gusto mo sa amin, Panginoon, ay lagi mong makita ang aming puso
na excited para sa iyo. Excited sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon, na pangunguna mo, Father God. Lord, marami pong salamat. Ang umagang ito ay isang deklarasyon, Panginoon, na kami ay tatawagin mo at tinawag mo at gagamitin mo sa lahat ng area ng iyong gawain. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Let us continue to lift up for the last time. Your name is exalted. Taas natin si Jesus. Come on. Hallelujah. Thank you, Jesus, for our closing prayer. Your name, Lord. Come on. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name no one can stand. Let all thrones thank you, Holy Spirit. Lift him up, lift him up, lift him up. Your name is the highest, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above them. All thrones will bow to you. All thrones and dominions, all powers. Hallelujah. We make declaration for the last time. We make declaration. Your name is the highest. Your name is the great. Jesus. Jesus. Oh, all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above and the angels cry. Sing it out. Grabe ka, Panginoon. Oh, Lord. We will lift you up. We will lift you up. Yes, Lord. Come on, let the people sing. Let the people sing. Come on. Hear your people sing. We sing for you, Jesus. Banal ka. Banal ka, banal ka. The King of Oh, God. Holy, you will always be holy, holy forever. Father God, Lord, salamat po sa gawain sa umagang ito. Nadama namin ang kapunuan mo, Banal na Espiritu. Nagpapatunay lang na kasama mo kami, hindi mo kami iniiwan at pinababayaan. This church has a better future, a good future. People will rise up. People will start stand out in the name of Jesus. And the glory of the Lord shall fill this place. Ang yaman mo, ang dakila mo, ay dadaloy sa iyong mga anak. Sapagkat sinabi mo, kung itataas namin ang pangalan mo, you will draw men unto thee. We lift you up, Father. Lalabas kami rito, Lord, na hindi katulad na ng dati, kundi magnanasang makilala ka, magnanasang magpaghamit sa iyo, magnanasa na maluwalhati ang buhay mo sa amin. Continue to, Lord, to bless this church. From our head pastor, Pastor Tony, for your strength, wisdom, power, na alam naman namin marami ka pang gagawin sa buhay niya. Sa mga kapatid na narito, hindi kami magsasawang sasamba sa iyo. Hindi kami magsasawang magsama-sama para papurihan your goodness, your greatness, and your holiness. Salamat po, Panginoon, at maranasan namin, Lord, ang lahat ng benefits na binigay mo sa amin here on this earth.
here. Establish your kingdom to your people. All the glory belongs to you this morning, Father God. All the praises. Come on, palakpakan natin sa Lord. Si Lord. Hallelujah. Hallelujah. At binabalik namin na maingat, Ama, ng may kabanalan, karangalan, na may pagsamba sa matamis at makapangyarihan. Pangalan ni Jesus, at lahat po ay magsabi ng Amen! Amen. Hallelujah. Good morning po. Kamayan natin ang isa't isa. Hallelujah.